Dito tayo kay Kaufman. Putang ina. Natatawa lang ako mag-isip. Isa po siyang legal counsel ni Digong, no, na handa daw humarap kay PBBM para sa kaso kay Digong at mapauwi si Digong sa Pilipinas. Tiwala ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman na malakas ang laban nila para mapauwi ito sa Pilipinas. May mensahe rin ang abogado kay Pangulong Marcos Jr. Si MJ Mondihar may mensahe daw si abogado ni Digong para kausapin si PBBM. Abogado kasi Kaufman eh. Yeah. Buo ang tiwala ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malakas ang laban para mapauwi siya sa Pilipinas. Sa ngayon ay nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC ang dating presidente, kaugnay ng kampanya nito kontra iligal na droga. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, kung mabibigyan ng pagkakataon, ay handa siyang ipaliwanag ng personal kay Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ng kanyang kliyente. Ngayon, Kaufman, ito sa totoo lang, Kaufman, kung nanood ka man sa akin ngayon, hindi mo man maintindihan yung sinasabi ko, bahala ka. Alam, ako pa mag-adjust. Kung nanood ka man sa akin ngayon, let me tell you something. English yon. Kung nahirapan man ako sa English, ikaw na mag-adjust. Ang inang yan. Binayaran ka ni Digong. Kinuha ka nila kasi magaling ka. Bakit gusto mong kausapin si PBBM? Kasi ipaalam mo ang kalagayan ni Digong. So, ano gusto mo mangyari? Paawa ka doon? Luluhod ka kay Marcos? Eh di sana hindi ka na kinuhang lawyer. Kaya namang gawin ni Sara yan eh. Kayang gawin ng mga supporter ni Digong yan dito sa Pilipinas. Tapos ikaw pupunta ka doon at ipaalam ang kalagayan ni Digong? For what? Papaawa ka? Kukonsensyahin mo si Marcos? Pagkatapos nasabihan ni Digong na putang inang presidente na adik noon, bangag ngayon? Pupuntahan mo at sabihin mong kalagayan ni Digong? Aba, Diyos mio. Binayaran ka ni Digong. Ginastusan ka galing sa mga kickback yan. Do you think I can accumulate even 5 billion? Ubos talaga yung 5 billion na yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Pupunta daw si Kaufman, handang humarap. Handang kausapin si PBBM dahil sa kalagayan ng kliyente niyang si Digong. So anong saysay ng pagbayad ni Digong sa'yo kung magmamakaawa ka naman pala kay Marcos Jr.? Putang ina, Kaufman. Umatras ka na. Itigil mo na, bitawan mo na yun. Alam mo ba, Kaufman? Ito sa mga DDS na nanonood sa akin ngayon, huwag kayong magalit. Ako, concern lang ako kay Digong. Galit ako sa ginawa ni Digong, pero personal life niya, hindi ako galit. Naaawa ako sa kanya kasi personal life, matanda na yan. Tatanda din tayo. Paano kung darating sa buhay natin, ganyan tayo, hindi rin maganda. Nagalit lang ako sa kanya sa ginawa niya sa Pilipinas. Kasi kung ang ginawa niya ay pamilya lang niya, ginanyan niya, okay lang kasi pamilya lang naman sila. Isang bayan ng Pilipino kasi ang nabudol niya. Kaya nagalit po ako. Bilang concerned citizen, bilang isang vlogger, karapatan ko po sigurong magsalita. Kaya ito po ay freedom of speech. Sa totoo lang, kayo mga DDS na nood sa akin ngayon, hindi nyo rin ba yan napansin? Palibasa kasi ang bububo nyo eh. Hindi nyo ba napansin? Si Kaufman, pinipirahan lang ng pinipirahan si Digong. Hindi nyo ito napansin? Bakit si Kaufman makikusap kay PBBM para ipaalam ni Kaufman kay PBBM yung kalagayan ni Digong? Nakikita din naman ni PBBM kung anong kalagayan yan. Kasi araw-araw naman si Sara nandyan. So ano yun? Luluhod ka doon? Tapos sabihin mo, Marcos Jr., praise the Lord, hallelujah. Protect the Philippines. Diba? Mga DDS ko ako sa inyo kausapin nyo si Sara. Sabi ni Northern Kumot, Ken, pakisagot nga tong tanong ko.
Kasi naguguluhan ako, sino bang bakla? Si Baste o si Harry Roque? Pareho sila. Si Harry Roque bottom, si Baste top. Sa madaling salita, ang bottom nagpapaganon. Yung top gumaganon. Pareho sila. Bottom at top ka-federasyon. Ngayon mga kababayan. Yon, narinig ninyo? Handa daw si Kaufman na abogado ni Digong na harapin at kausapin si PBBM para ipaalam ang kalagayan ni Digong na isang utot na lang at butot balat na pag umubo, hindi na makahinga. Between 1 to 10? Yes. I would say 100 if President Marcos would invite me to Manila. I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my clan to go back to Davao. Naniniwala rin si Attorney Kaufman. Diba? 100% daw. Kung papupuntahin siya ni PBBM sa Manila at umupo sa Malacanang at kausapin niya si PBBM na papauwi si Digong sa Davao, wag mo nang pauwiin yan dito, Kaufman, utang na loob. Pagkatapos mong pirahan, pauwiin mo. Di ba abogado ka? Walang kinalaman ang power ni Marcos sa power ng ICC. Bakit? Si Digong po ang may kasalanan. Gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan. Ganito po yan. Back to the previous na pangyayari. Pero dalian natin. I-summarize lang natin. Ganito po yan. 2016, tumakbo si Digong pagka-presidente. 2017, gumawa siya ng hakbang na war on drugs, maraming patay. Kinasuhan ni Trillanes 2017, 2018, pinoprocess. 2019, tinanggal niya ang ICC pagiging miyembro or ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. 2019. So 2020, ayun na nga, dahan-dahan na siya gumawa ng kababalaghan. 2021, ayun na, nag-pandemic na nga, sunod-sunod na. 2022, bumaba na siya, presidente na si Marcos. Ngayon, pagka 2023, 24, 25, hinuli siya ng ICC, kinulong siya sa ICC. Ngayon mga kababayan, ang laging sinisigaw ng mga senador ng mga kampo ni Digong na wala daw jurisdiction ang ICC, wala daw jurisdiction ang ICC na hulihin si Digong. Pero ayon naman sa tagapagsalita ng ICC na ang ICC po, kapag nag-file ka ng kaso doon, kahit tinanggal mo na ang isang bansa, pagiging miyembro, tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi tandaan ninyo, tinanggal ni Duterte ang ICC sa Pilipinas. Pero hindi tinanggal ni Duterte ang Interpol sa Pilipinas. Example ko sa inyo mga DDS na nanonood sa akin ngayon. Hindi naman kayo bobo, siguro maintindihan nyo ito. Katulad niyan, halimbawa ako si Ken. Namugbog ako sa barangay. Namugbog ako sa barangay, pinabarangay ako. Hindi kinaya nung pamilyang binugbog ko, pinapapulis ako. Hindi kinaya ng pamilyang binugbog ko, kinasuhan ako. Nahatulan akong guilty, hinuli ako ng pulis. Kinulong. Hinuli ng pulis, kinulong. Binayaran ko ang barangay, binayaran ko ang abogado, pero yung pulis hindi kayang bayaran, kulong pa rin ako. Ganyan ang sitwasyon ni Digong. Diba? Una, okay lang kung sa Pilipinas nangyari yan. Ang problema, sa ibang bansa siya kinulong. Nung kinulong siya sa ibang bansa, wala nang karapatan ang ICC na ibalik pa si Digong dito. Bakit? Kasi pinutol ni Digong ang ugnayan ng ICC at ng Pilipinas. Hinuli siya ng Interpol. Ibig sabihin ng Interpol, yan po yung pulis pangkalawakan, pang buong mundo. Ngayon ang Interpol, dinala siya dun sa Dahig. Pagdating niya sa Dahig, kinulong na siya. Ngayon, paano siya ibalik ni Kaufman at ng ICC sa Pilipinas kung si mismong si Digong ang nagputol ng ugnayan ng ICC at ng Pilipinas? Kasalanan po ni Digong yan. Bakit? Siya po ang may kasalanan yan. Tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. So, wala na ngayong karapatan ng ICC na ipalit siya sa Pilipinas kasi pinutol nga niya. Ngayon, sino bang sisihin natin? Si Marcos? Kung hindi ba naman bobo yung sinabi niyong magaling na presidenteng si Digong, piskal di umano, abogado, mayor, president, because guilt is personal.
Wala kang alam. Lo. Diba? Gumaganon. Pagsisipain ko yan. I am Rodrigo Roa Duterte. Talino pala siya. Tinanggal niya ang ICC, pagiging connected sa Philippines, pero hindi niya tinanggal ang Interpol. Kung hindi ba naman siya tanga? Example ulitin ko. Kapag nagkakagulo kayo sa barangay, hindi kaya ng barangay, anong sunod tawagin, di ba, pulis? Ma'am Vin Abua, may galab shoutout po. Or sir, ayan, thank you so much po sa pagpapamember. Di ba pag nasubrahan kayo sa pagkakagulo sa barangay, kung hindi kaya ng barangay, di ba tatawag ka ng pulis? O hindi kaya ng Pilipinas, sumawag ng Interpol. Bakit? Kung dito sa Pilipinas yan si Duterte ikinulong, 2 araw, 3 araw, 1 buwan nakalaya na yan. Si Sara nga, ang dami na niyang binulsang pera, winaldas na pera. Tingnan niyo impeachment niya, nabura. Gawin niyo example yan. Say, korte, ombudsman, kung ano pa, control nila sa liig. Mga kaprat yan eh. Appointee niya lahat yan. Sorry na lang. Bakit? Kasi yung ICC, hindi kayang hawakan sa liig ni Duterte. Iminura pa ni Digong. Pagsisipain pa daw niya, makipagpatayan pa siya, nilait pa niya yung negro. Nilait pa niya yung abogadang negra. Di siyempre, pag initan ka, dinagdagan pa ng mga bubong supporter niya, sinira yung LinkedIn account, Facebook account, social media account ni Manutok, ni Motok, hindi mas lalong nanggagalaete yung ICC pre-trial chamber or judge. Yun. Sorry na lang. Dinagdagan nyo eh. Tanga kasi kayo, mga DDS. So yun lang. Hindi ko na masyadong habaan. Pagod mag-explain.